much. Welcome back sa Farm to Table. Thank you. And kung hindi ako nagkakamali, first time na nakasama ka natin is isang food exploration sa isa sa mga restaurants. Yes. How was the experience? Ang saya, busog ako. Ay. Pero alam mo, Chef, excited ako kasi first time kitang ma-meet. And first time din kitang maipagluluto. And of No. course, the produce na gagamitin natin, directly sourced sa Mutya ng Pasig Mega Market. Kita mo naman. No? Yes. Ito yung ating wrap sa ruleta. Annalena. So yung dish na iluluto ko sa'yo will actually be decided by this guy. Pag-isipin na natin si wrap sa ruleta ng dish na iluluto ko sa'yo for today. Ah! Sana fish. Fish. Sana fish. Ayan na. Sana fish. Oy! Oy! Nung tinignan ko yung ruleta, I was really hoping na fish talaga siya because I love fish. It's light and it's fresh. And nagulat ako, talagang fish talaga yung natapat. Ito kahit ano lang. Kahit ano na. Basta nakuha na natin yung gusto mo. Steam. We're gonna steam a fish. Tapos papartneran ko lang yan ng kahit anong gulay. Gulay, yeah. Alright, pretty simple pero para mas magawa ko yung dish na gusto mo, samahan mo ako maglibot. Let's go! So any preference, anything you have in mind for a steamed fish dish? Okay lang sa akin ng pampano, pero kung meron kang gusto nating bagong i-try, Chef, okay lang din. Well, let's stick to your favorites na lang. Okay. Ma'am, pahingi naman ako ng pinakamalaki mong pampano. Ayan. Ang kinis niya. Diba? Kuya pa fillet na lang. Tapos kunin ko rin yung buto ah. So, The yung mga gulay. Nasa-challenge ka ba siya? Oh, napapaisip ako eh. Gusto kong magbigay ng something unique. Ate, may malalaki kang dahon ng mustasa. Mustasa. Kumakain ka ba nun? Yan Mustard. ba yun? Ah, Yung okay. medyo peppery yung flavor niya. Okay. So, we'll take miso. Mahirap ba, Chef, pag may okra? Let's go! Let's go! Favorite ko yan. Super. High in fiber. Yes. Naipingin na lang po ako ng pulang-pulang kamatis. Kahit mga 3 po. Yan. Tapos sibuyas. There's a new wave of specialty coffee in Quezon City. And in every cup that they serve, talaga namang matitikman mo na meron itong X Factor. Well, technically, X-Wave is a new generation of specialty coffee or new wave of coffee where innovate the coffee into the next level. Of course, we serve specialty coffee quality like graded coffees from SEA. Then, as well as we innovate ideas, we do more of latte art, we do more of pour-overs, and then we specialize brewing and we specialize doing latte art as well. Our specialty coffees came from different countries. At this moment, we have from Latvia, Amsterdam, Vietnam, and then Brussels. Para maging unforgettable ang kanyang unang pagbisita sa Farm to Table, ipinaranas natin kay kapuso comedian Vivek Caravanes ang exciting at unique tasting experience atin ng X-Wave Specialty Coffee. Cleanse mo muna tayo ng palate just to rinse our palate para mas matikman natin yung full potential ng coffee natin. So that is soda water. So, iinumin ba lahat o magbumumog? Anong gagawin? Just a little para lang A little. Gano'n yung a little? Konting-konti lang. Titigan niyo pong mabuti kung gaano kabusisi. Siguro napakasarap niya na, no? We'll see. Actually, the coffee depends on kung sino yung makaka-appreciate talaga sa kanya. So, walang masarap, walang hindi masarap na coffee. Kasi nagiging bias tayo pag sinabi natin masarap. It's because iba't iba tayo ng taste palette. Para mga chef. Sa bagay, nag-iintindihan kita dyan. Kasi kaya nga may mga kape na iba't ibang flavors, Yes, no? Tulad nga ako, halimbawa, ako ang paborito ko, cafe latte. Yan, latte ako. Ay, medyo dati kasi sa Spanish, Spanish. Pero dahil nga condensed yun, Yes. medyo Sugar. umahapaw sa sweetness. Medyo nag-switch ako dun sa mas madali ko siyang ma-adjust. Yes. So, let's brew coffee. So, sa brewing ng coffee ko, meron akong different intervals para mas makuha ko yung ideal taste of coffee. So, yung intervals na yun is specifically made for X-Wave.
na recipe. Uy, ang bango ha. Naaamoy ko mabango. Okay? Wow, galing. So, every intervals, siguro around 30 to 35 seconds, inaantay ko siya mag-drip down. And then, another pouring ulit. So, meron akong 5 pours. So next week ko pa iinumin yan. Pero, doon natin siya ma-appreciate after brewing, yung process. Okay, kaya special, no? Yes. So, ito na nga. Ayan, Food Explorers. Ito na po, titikman ko na po yung plain coffee pa lang nila. Wala pa yung mineral drops. Yeah. Sarap. Mhm. Oo. Okay. So, yan. So, bakit dalawa? Magto-toast ba tayo? Kasi we have 2 different mineral drops. So, we have Oh, floral may- and then balance. So, this one is more on vibrant side. This one naman is more on fruit side. So, you can compare it. Then, ang una ko muna titikman ay yung nilagyan na Floral. floral minerals. Tikman natin. Lasang sampagita. Oo, kaya pala floral. Pero masarap na Yeah. ubus ko, ha. Tapos na-control niya yung strongness ng Yeah. coffee. And then, ito na po. Ito namang Oo. isa. Ayan. And Kung balance. saan yung balance naman ang pangalan ng minerals na nilagay niya. Nag-iba siya. Oo, nag-iba din siya. Yes. Again, yung strongness niya bumaba na. Yes. Oo, pero kung papipiliin ako, mas gusto ko to. Yes. At dahil paborito ni Viveka ang lattes, pumasa kaya sa kanyang panlasa ang isa pang bestseller ng X-Wave na Iced Volcano Latte? Kung nakikita yung powder sa ibabaw, activated charcoal daw. Tapos yung black ink, food grade po. Ibig sabihin, food coloring. Tapos, sa ilalim daw lang daw ang steer. Ay, grabe, ang sarap. Magkano to? Nagde-deliver ba kayo? Oo. Naku, ang sarap po. Yung kanyang creaminess na humalo dun sa kakaiba nilang kape, masarap na agad. Nagdagdag pa yung kanilang black ink at saka yung kanilang activated charcoal. Ang sarap po, grabe. Try nyo po. The cafe also serves a hot version of their famous drink with matching latte art pa. Masarap din siya. Though, mahilig lang talaga ako sa malamig, no? Ito namang isang to, it's like sa mga mahilig sa maiinit na coffee, no? Perfect po ito sa inyo. At the same time, mukhang healthy siya kasi nga, because of the activated charcoal na nakalagay. And finally, to complement your specialty coffee, pwede ka ring umorder ng snacks tulad ng kanilang cheesy nachos and burger that comes with a juicy beef patty and mushroom sauce. Ang sarap. Wala naman ako ibang masasabi, masarap talaga. Perfect lalo pagka pupunta kayo dito, mag-merienda kayo. Achieve. Ang mahilig talagang kumain ng ganito. Naku! Saktong-sakto. Shane Sava. Panalo sa'yo to, my dear. Oo. Naku, mukhang marami kayo ipapauwi. Kailangan magdala kayo sa taping namin. Kanina, tumapat ang wrap sa ruleta sa steamed fish. Ayan na! Sana fish! At ngayong napamalengke na namin ang paboritong isda at mga gulay ni Annalyn, oras na para iluto natin ang putahing pagsasaluhan namin mamaya. Kumukuha lang ako ng inspiration from our favorite sinigang sa miso. Kaya bibigayan ko lang siya ng ibang atake. So here's our mustasa. So ang gagawin ko, yung miso natin, miso paste natin and our sinigang powder, siyang ipangpapatimpla ko doon sa ating fish fillet. Tapos, babalutin ko nitong ating mustasa and then lahat ng gulay na napili niya, igigisa ko na lang para pinaka-garnish or on the side. Pinipili ko lang yung mga malalaking dahon. Yun yung mas madaling ipambabalot doon sa isda. What I'm preparing to do here is, yun nga, iba-blanch natin. Kasi kapag hindi nyo binlanch yung dahon, ito mapapansin ninyo, kunyari i-roll natin. Ayan o, malutong siya masyado, nagsasnap yung mga stem niya. Para maiwasan yun, iba-blanch lang natin siya mabilis.
We have here yung ating miso paste. And then, yung ating tamarind powder. We're just gonna mix this together. So we have here a very thick paste. It's like clay consistency ng ating miso paste at saka ng tamarind powder or sinigang mix. Ito ngayon yung ipapalaman natin doon sa ating isda. Then some of the paste doon din sa labas. So yung ating mustasa, yun yung ipang babalot natin. So we have here yung ating pampano fillet na napalamanan natin or na-season natin ng miso paste at saka ng sinigang powder. Nirap natin sa blanched na mustard leaves or mustasa. So at this point, ready na ito. Yung sa pinakailalim, typically hindi kasi nagagamit tong compartment na to for anything. Talagang nagsisteam lang siya. But since we have mga fish bones, I would use that. Pati na rin yung ulo para makagawa tayo ng sarili nating kaldo. And then dun sa compartment kung saan natin ilalatag yung ating isda, lalagyan ko naman ng dahon ng saging. And yung ating isda. So we're just going to steam this for about 15 to 20 minutes. At habang niluluto natin to, sosotay naman natin yung ating pang-garnish. For our garnish, maghihiwa lang tayo ng okra, kamatis, sibuyas, red bell pepper, and siling labuyo. Tapos lalagyan ko lang din siya ng ating miso paste. So lagyan lang natin ng konting tubig. Yun yung masarap pagluto pag nasa gitna ka mismo ng palengke. Pag may kulang ka, palista na lang muna. So titimplahan natin ng bagong isda. So this is a new dish that I'm basically exploring. I haven't tried our local miso paste for saute or as a base for my sauce. Ginagamit lang to kadalasan naman sinigang lang sa miso. Pero dahil nag-iimbento tayo ng kung anong meron dito, I came across this very interesting texture na para kang nagdurog ng itlog na pula pero hindi maalat. Pero may bahid siya ng asim na para kang kumakain ng buro yung galing sa Pampanga or sa North. So yun yung nadi-discover ko. And sabi ko, unlike the Japanese and Korean miso, yung sa atin matabang. Kaya eto, nagpalista muna tayo ulit ng bagong isda. And then ihahalo ko lang yung ating okra, bell pepper, and sili. So maluluto na yung ating okra, hiwain lang natin yung talbos ng ating sili. Saka natin nilagay. Turn off the heat. Saktong-sakto, luto na rin yung ating inisim na pampano. Pwede tayo mag-serve. Nagbabalik si Vivek Ravanes para naman sa isang all-out food trip sa isang restaurant na patok na kainan at event venue dito sa Quezon City. Coffee shop lang sana siya talaga. And then, ang laki nung area po na renovated na house po. And then, nag-convert na lang po kami through restaurant and then events po. Like mga weddings po, seminars. Usually, yung mga menu po is requested by the owners po. Food Explorers, tara, food trip tayo. Nako, eto na, kitang-kita nyo naman.
Ang daming masasarap na pagkain. Hindi ko alam talaga kung anong uunahin ko, no? Itong aking nasa harapan, ito talaga yung medyo, alam mo na sobrang special. Ang tawag nila dito ay rib-eye steak. Locally yung ribeye steak po natin po. Yes po, kaya medyo affordable price po siya. Served with mashed potato, buttered vegetable, and then yung sauce po niya na mushroom gravy sauce po. Siyempre dito, kailangan mag-inarte muna tayo. Kailangan yung pakutsi-kutsilong ganyan, oo. Para maramdaman nating maya. Nakaka-LL, ganon. So, ito dapat yung medyo maliit lang ang buka ng bibig para bagay sa kain. Pero siyempre, pag nagpakatotoo tayo, ito talaga dapat yan. Napakasarap po, ladies and gentlemen. Perfect. Nakita nyo naman, no? Ayan. Ito ang tinatawag na seafood chowder. Lasang may handa na niluto ng lola mo. One of the mommy dearest na cast, kakagusto dito, si Mel. Mel Martinez, para sa'yo to. Mahilig ka sa mga maiinit, di ba? Yung truffle pasta po natin usually, regular truffle pasta lang po na garlic based po and cream, and then the truffle sauce po, and then Parmesan cheese po, and then with homemade na focaccia bread. So far, ang sarap ng pagkain nyo, ha? Truffle pasta. So, syempre may cheese din siya sa ibabaw. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, ano ba tong mga dried leaves na to? Okay. Akala nyo wala akong kasama, di ba? Narinig nyo yun, ang dami sumagot. Sorry po, sa amin po kasi, nagkukutsara po ako pag may pasta. Huwag tayong dapat sa totoong buhay tayo, ha? Oo. Lasang birthday. Perfect. So, para maiba, ito yung mga nakaka-LL tsaka level up na birthday pagka may puting pasta sa handaan. Alam nyo yan. Since wala naman lumpiang Shanghai dito, so LL ang ating handa. Napakasarap. LL. Luwag-luwag. Nakakaluwag-luwag. O, syempre, mag-salad naman tayo. Wow, green na green. Tama kayo sa iniisip nyo. Fresh garden salad. So usually, po siya, fresh lettuce, kale, arugula, and then sweet and spicy mango vinaigrette po with fresh watermelon, mango, and then grapes, and then candied walnut, and then Parmesan cheese on top po. Sarap. Siyempre, healthy to. Dapat pagkakain ka ng mga karne, meron ka rin kakainin na gulay. Para sa mga hindi mahilig sa gulay, isang magandang, perfect dish to para sa inyo. Kasi, medyo, alam mo yun, malilito ka, tatanggapin mo yung lasa ng gulay kasi matamis eh. May tamis siya coming from the mango at saka doon sa mga fruits na ibang nakalagay. Tsaka syempre meron siyang candied walnuts. Kaya masarap. May kakamouflage na yung lasa ng gulay, in fairness. Para sa akin, ng isang restaurant, ang isang kainan, pagka nakapagbigay ka ng isang magandang potahe ng salad, mahusay ang chef mo. Maganda yung tawag dito, standard nung kanilang restaurant. Kasi ibig sabihin, yun ang pambalanse. Kasi hindi naman lahat ng restaurant may masarap na garden salad. Siyempre, ito ang ating blueberry cheesecake. Ang sabi nga nila, pangkabataan, lahat ng gusto mo nandyan. Kumbaga, walang pasubali, wala kang iingatan, wala kang iniisip na maintenance. At ito naman, ang friendly, ang paborito ng nanay ko at ng tatay ko, at paborito ko na rin, ang sugar-free cheesecake. Ay! Naku naman! Naaalala ko yung ex ko. Masarap pero bawal. There you go. Magugustuhan talaga itong lahat ng mga mami. In fairness. Creme brulee cake po. Chiffon base and then custard sa filling po. And then top po ng white sugar and then tinoast natin siya para mag-caramelize po. Okay. Promising, ha? Ito yung nag-caramelize na sugar. Another sugar for the day.
Sana hindi nanonood yung endocrinologist ko, no? Sabi nga nila, you only live once. Heaven. Ang masarap na cake or dessert, hindi lang nasusukat sa tamis. Kasama sa masarap na dessert, aside from the sweetness, dapat naghahalo doon yung linamnam, kung ano yung nakalagay na major ingredients doon sa na nire-represent ng cake. Di ba yung pagka-chiffon ng cake, yan, ang lambot. Tikman natin. After her satisfying food trip, ano nga ba ang hot take ni Viveka sa mga pagkain at inumin ng hot off the press? Good. It's good. Ay, hindi naman ako nabigo. Paatras ko sasabihin, Oo. Siyempre yung dessert. Oo. Oo, pasensya na mahilig tayo sa matamis. Oo. Yung creme brulee, mula sa kahit anong edad magugustuhan yun. Mula sa bata hanggang sa pinakamatanda. Kasi siya, masarap, hindi masyadong matamis. At saka yung fresh garden salad, magka-umarte. Luto na ang ating steamed fish with sauteed okra. Pero si Annalyn, busy pa sa kanyang pag-iikot sa fruit stands ng mutya ng Pasig Mega Market. Lalo pat may isang prutas daw dito na nagpapaalala sa probinsyang kinalakhan niya. Meron din silang pinya. Alam niyo ba guys, I was born and raised in Ormoc City, Leyte, in which doon sikat sa amin ang pinya. Meron sila dito. Pwede ba tayong mag-try? Sige. Ayan na! So good. Hindi matamis. Hindi, masarap. Matamis. Joke lang. Thank you, kuya. Libre na daw to. So ito na yung ating steamed pampano with your sauteed okra. Grabe, parang pang fine dining to. Let's go. Game. Let's go. Cheers. Cheers. Okay. Okay. Nakuha ko naman yung... Ang sarap! Nakuha ko naman yung gusto kong ma-achieve. Ang sarap! Hala! Masarap siya! Anong lasa? Para kang kumakain ng... Yung sinigang sa Yes, miso. ma'am. Oh, nahulaan niya. Parang kumakain ng sinigang sa miso, pero ano siya? Steamed. At ang sarap ng okra. Parang nung pagsubo ko parang feeling ko, parang lumilipad ako, na parang ang daming flavors